Good morning. Welcome dito sa ating session sa Itulay. So, good morning sa lahat ng ating mga mag-aaral, sa ating mga kaguruan, sa mga magulang, at sa lahat na nanonood ng ating online tutorial. So, good morning din sa aking mga kasamang guro dito sa Orani National High School Parang-Parang. Good morning din kay Sir MJ from Batan Schools of Fisheries. Hello to Ma'am Alma. Yan, good morning po. And Sir Dan. So welcome po ulit. No? It's Friday time. Friday. So oras ko po is from 9:40 to 10:20. No, so ulit, welcome po tayo sa Itulay Online Tutorial. So para saan po? So para at least kahit hindi natin nakakasama ng face-to-face yung mga bata, merong ganitong mga tutorial. So salamat kay DepEd, no, na nagkaroon ng ganitong programa. So quarter 1, week 3, so setup user access pa rin tayo. So bakit ang tagal naman ng setup user access? So dahil server kasi ang gagawin natin. So usually sa CG natin o sa Milk ay masyadong mahaba, no? So, i-detail natin mabuti kasi para lalo nyo maintindihan kung ano ba bakit kailangan ba natin ng server. So, ano ba yung expected natin, no, pagkatapos ng lesson na to? So, yung initial configuration na tayo ng Windows Server 2008 R2, no? So, papakita ko lang sa inyo yung diagram natin. So, ito, meron tayong diagram na ginawa. So, ang sample natin ng nakaraang lesson, so, mamaya i-recap natin kung ano-ano ba yung mga department, mga computer, and ano-ano ba mga IP address. So, meron tayong in-example natin doon sa ating lesson last time ay yung ABC Grocery, no? So, meron siyang local area network diagram. So, kung mapapansin nyo, that one, yung ating router, then that two na yung PC na isa, that 3, that 4, that 5, that 6. So, madali siyang i-maintain, no? So, nakita nyo, dahil ikaw yung nagmamanage ng network, o ikaw yung maintenance, so madali mo siya malalagyan ng static IP address, no? So magta-type lang ako sa IP address niya 192.168.1.2, subnet mask 255.255.0, then 192.168.1 yung ating default gateway. So sa mga grade 11, alam ko nakuha nyo na yan. No, last time na nalaman nyo na yan, napag-aralan nyo na ano-ano ba yung tinatawag na static at dynamic. No, then alam ko natakil yun na rin yung IP address, kung ano-ano ba siyang mga class ng IP address. So matatakil natin yan sa mga susunod na tutorial natin. So yun. So yung ABC Grocery, so nagkaroon na siya ng mga department, no? Si cashier, merchandising, accounting, purchasing, and store manager. So ito ay so ang ginagawa natin is actual, no, sa industry, no, para alam ng mga mga mag-aaral natin pagka-graduate nila, so may idea na sila pagkuha nila ng TESDA assessment at meron na silang NC2, no, National Certificate, ay pwede na silang trabaho regarding, o meron na silang idea na regarding sa
nagbibuild ng network. So kung napansin nyo, okay naman siya, wala siyang problema. No? Wala siyang problema dahil okay naman gumagana. Ay papaano pagka yung accounting natin ay nagka-problema ang kanyang computer. No? So isang malaking ano yan, pag nagka-problema ang computer ng ating accounting, so makikigamit siya ng computer dito sa ating purchasing department. So dalawa na silang gagamit. So gagawa ako ng account dito na for accounting, then dalawa na kami nagagamit ni purchasing hanggang di nagagawa to. Nasusundan ba? So ano lang kayo, comment lang ako, medyo mabilis. Then ang nangyari, so yung files ko na dapat na masisave dito kay accounting ay nasisave dito kay purchasing. So dalawa na kami may files dito. No? So ang mangyayari, kailangan ko pa ng flash drive para i-send dito kay store manager or iba-backup ko doon sa computer ng purchasing. So dahil di pa rin nagagawa yung computer ng accounting, so maraming ginagawa si purchasing, lilipat naman ako kay merchandising. Makikigamit naman ako ng computer. So dahil may sariling account si merchandising, gagawa rin ako ng account dito kay merchandising. So dalawa na yung account ko na ginawan, then yung files ko ililipat ko na naman siya dito. Nasusundan ba yung logic natin? So shout out muna doon sa ating kay Ma'am Marisa. Yan, from Kidapawan. So ganun din kay Sir Honrade Joshua. So good morning po. So balik po tayo dito. So ayun, ang isang problema sa local network, no, sa isang LAN ng isang store. Ngayon, papaano kung dumami, no? Dumami yung ating computer. So, meron na akong problema rito at si boss nag-franchise pa ng isa pang set ng mga computer. So, lalagyan ko na naman siya ng IP address, no, 192.168.1.7.8.9.10.11 hanggang 14. Ay papaano pagka nag-purchase ulit? Inabot na ng 50. So, dahil marami na siyang IP address at yung files natin, dahil nagka-problema, puno pa rin dito si merchandising natin, hindi pa nagagawa yung accounting, yung computer ng accounting, dilipat na naman ako rito. No? Meron na naman akong panibagong account dito at magkakaroon na naman ako ng files. So, tatlo na silang may account ko. So, ganun. So, and so on and so on. No? So, malaking problema yan bilang ikaw ang maintenance. So, paano yun? Nagawa na to. So, ilalagyan ko na naman siya ng IP address. Lahat ng files ko dito, lahat ng files ko rito at dito, isi-save ko na naman dito. Ganon din, same scenario, nagka-problema merchandising, gagawa siya account, lilipat kung saan-saan, marami siyang files. So, abala, no? Napakalaking abala sa isang company. So, lalo na kung i-maintain natin ay 100 computer, no? 200 computer, ang user natin 100, 200, 300 user, lalo sa mga call center. So, ano yung gagawin natin? So, di mo naman po pwedeng lagyan ng static IP address yung 100 computer. So, magkakaproblema ka ron. So, sa dami na yan. Kasi, iisa-isahin mo yan. So, kaya ang nangyari, so, yun, no? Yun, mabalik natin. Yan. So, sa pansenaryo natin, nagkaroon na ng mga department, no? So, auditor, marketing, accounting, auditor 2, cashier 2, HR, maintenance natin, and customer service. So, dumami na sila, no? So, senaryo ulit, nagka-problema yung computer,
lipat siya ng ibang computer, makikigamit siya, dalawa na silang may account dito, gano'n din, same. So mahirap mag-maintain bilang technician or maintenance. So sa ating mga mag-aaral, so isipin natin, yung trabahong magiging mapupuntahan natin. So malaking ano yan, no? Malaking sahod niyan bilang isang network technician. So kailangan aralin natin mabuti. So kung napansin nyo, ang daming IP address, no? Panay lang static. So ikaw ang nag-type ng IP address. Nagka-problema na format, babalik mo yung files dito, lalagyan mo ng IP address. So very ano naman, no? Napakahirap naman trabaho bilang isang network technician or technician. So anong solusyon natin? So pagka more than 20, so para hindi ka na mahirapan, so ayan, no? So nag-setup na tayo ng server natin, no? So kung mapapansin nyo, mayroong IP address yung server natin, no? So di ba tinakil natin nakaraan yan, pinakita ko nung nakaraan, yung IP address natin, yung 192.168.1.3, no? Subnet mask niya is 255.255.0. So default gateway niya, kinuha ko roon kay router natin. Then prepare DNS niyan, so 1.3, parehas lang sila dahil server naman siya. So ano yung gagawin natin? So nag-setup ako ng isang domain, ang tawag dito domain. So ano ba ang domain? So ang domain natin, siya yung database, no? Na kung saan doon natin ilalagay yung mga account natin. No, account name, password, then yung ating mga IP address. Siya na yung bahala na magbigay kung kahit saang kaninong account yan, so siya na yung bahalang magbigay ng IP address. Kung napansin nyo, may ginawa ako rito, abc.grocery.local. Ito na yung ipapangalan natin doon sa ating gagawing domain o network. So yung DHCP natin, so nag-assign lang ako ng ano sa kanya, no? Nag-assign ako ng IP address sa kanya. So from noong nakaraang week, tinakil natin, di ba yung .1 natin si router? So yung .2 natin si access point, .3 si server. So ito na nga yung server natin. Then yung .4 natin, si yung network attached storage natin. No? Kung napansin nyo, bakit meron tayong network attached storage na tinatawag o NAS? So, balikan natin yung nandito, dun sa LAN natin. No? So, dahil nagka-problema ako dito kay accounting, yung files ko ngayon ay hindi ko na siya muna makukuha. Masundan, yung senaryo natin. Hindi mo na natin makukuha dahil ginagawa yung PC ay nagka-problema bigla. At hindi ko na i-save. Ayun lang. Na hindi natin na i-save at hindi ala tayong magiging report dito kay sa ating store manager. So, i-retrieve pa, antayin pang ma-retrieve. So, ganun din. So, meron akong flash drive ba? So, tayo ba, lagi tayo may bit na flash drive na isi-save mo sa flash drive at makikigamit ka, i-open mo rito, magsisave ka, panibagong save na naman. So kung papaano kung may naiwan ka pa mga files dito, so may istorbo natin yung function ng ibang mga kasamahan natin, no? So sa server, sinama na natin yung ating network attached storage. So naka-network map yung ating hard disk yung laman niya. So pinakita ko nung nakaraan, di ba? Yung ating network attached storage. So kung napansin nyo, yung scope natin from 192.168.1.5 to 192.168.1.100. So sa server natin siya bahala magbigay niyan, no?
So halimbawa, nandito yung .5 natin, .6, .7, .8, then sunod-sunod na yan. Nagka-problema ngayon to, itong computer na to. So, ang ginawa ni technician, kumuha ng panibagong computer, nilagay dito, kinonek sa domain. So, ano kaya ang nangyari? So, hindi niya na-type yung IP address, automatic na siyang binigyan ng IP address na .1, .5. Ay, papaano, sir? Kung ang nawalang computer yung from 192.168.1.20 nasira. So, i-replace na lang ng computer, na panibagong computer yan, then i-connect sa domain. Kung ano pa rin yung IP address niyan, ibibigay niya pa rin ni server. Sa kanya yung IP address na yon. So, kahit umabot ka ng 100 na PC, 200 na PC, walang problema, i-connect mo lang sa domain. So, madali lang mag-connect sa domain. Na? So, matatakil natin yan by sa mga susunod na tutorial natin. So, unti-unti lang. So, ang default gateway natin is .1.1, ito yung router natin. So, lahat yan, so nilagay ko lang kay server, yung default gateway natin. So, lahat kayo na 100 na computer ay merong internet. Nasundan? So, ang galing pala ng server, no? Napakabilis ng napakabilis ng ating magiging trabaho bilang isang technician, no? So, try natin, no? So, magse-set up muna tayo ng ating IP address ng ating server. So, shout out muna kay Sir MJ, no? So, salamat sa pag tune in dito sa ating Itulay, no? Si Sir MJ po ay isa ring teacher from Bataan National School of Fisheries. Ayan. So, okay? So, ito yung gagawin natin ngayon, no? Magse-set up tayo ng IP address dito sa server. Okay? So, ayun. So, sa pagsi-set up ng server, so nung grade 11 kayo, nag-format kayo, di ba? Nag-clean install kayo ng server. So, di ba tinanong kayo doon nang lalagyan niyo siya ng password. So, mga kaguro, mga mag-aaral o sa mga naka-tune in, pag nag-set up po tayo ng server, pinaka the best na gawin natin dahil ikaw po ang network administrator, no? Kung anong server na ginamit mo, ayun na rin ang gamitin mo, no? Doon sa password ng gagawin mong domain. So unahin muna natin dahil nakapag set ka na ng password dito sa ating Windows server, so itatype na lang natin ang password. So ang password natin is alphanumeric, no? So ano siya? Alphanumeric, ang ginamit kong password dyan ay capital, then character, then number. So pinakamadaling tandaan, yung lagi namin ginagamit, yung password, nasalitang password, napapalitan mo yung A, gagawin mo siyang at, then yung O gagawin mong 0. No, pinakamadali siyang tandaan. So once na nailagay na natin yung ating password, so wala pa siya nakasetup na domain na initial configuration pa lang. So bagong format, ika nga. So pagpasok niya, preparing your desktop, then lalabas ngayon itong ating initial configuration task. So kung mapapansin nyo, dahil bagong format siya, so ang pangalan niya pa is Win 50P 4EPL41CF.
So, ayun pala yung pangalan niya, no? So, ang gagawin natin, dahil ang gagawa natin ng server ay si ABC Grocery, no? Or si ABC Supermart. Ayan. So, click mo lang siya, provide computer name and domain, or pwede ka naman mag-start, then computer properties, pupunta rin siya roon sa properties ng ating computer. So, yung pagka na-click mo na siya, lalabas yung ating system properties, then click mo lang yung ating change. Nasusundan? Mabilis ba ako? So, shout out daw kay Del Sanlugo. So, ayun po, kay Ma'am Bel, kay Sir Neil, and Sir Kurt. Kay Ma'am Marisa, yan. Okay po, diretso po tayo. So, click lang natin ng ating change. Then, change lang natin yung computer name from Win to ABC SRB. So, ang ginawa ko dyan dahil ABC server, no? Short for server. ABC-SRB. Then, after mo ma-change, click mo lang yung OK. Then, sasabihin niyan, restart. Okay? Then, close natin. Then, restart now. Okay? So, after ma-restart, so magpe-press ulit tayo ng Control-Alt-Delete, then magla-login ulit tayo doon sa ating password na ginawa. No? So, babalik siya ron sa initial configuration natin. Then, ABC, SRB. Okay? So, wala pa tayong IP address, no? Kung makikita nyo, wala pa tayong IP address. Yun. So, magseset tayo ng IP address. So, ano yung kanina yung IP address natin? So, 192.168.1.3. So, subnet mask natin is 255.255.255.0. Then, ang default gateway natin is 192.168.1.1 and preferred DNS natin is 192.168.1.3. Nasundan ba? So, shout out lang kung meron di nasusundan. Okay, so after nating ma-click yung ating sa network, then pupunta siya rin sa ating network connection, then LAN, no? LAN area connection, then right click lang tayo, then properties. Okay? Then so i-uncheck na natin si Internet Protocol version 6. So bakit natin i-uncheck? So magkaiba kasi sila ng protocol, no? So ang check natin si IPv4 para doon sa ating IP addresses. Okay? Naka-check siya, then click lang na natin yung ating properties. So, yun. No? Click lang natin yung ating properties. Then, use the following IP address. So, nilagay ko sa kanya, doon sa network map natin, di ba? 192.168.1.3. So, subnet mask natin is 255.255.0. Then, default gateway natin is 192.168.1.1. So, nilagyan natin ng preferred DNS. Bakit? Kasi ikaw na yung server. No? So, baka sa mga susunod na araw, pag nag-setup tayo ng DHCP, baka magulat kayo. Bakit nagbago yung ating
repair DNS. So, malalaman niyo yan, no? Pag sa DHCP na tayo. So, dito muna tayo ulit. So, mapapansin nyo yung ating address natin. So, sa mga ating mga estudyante o mga mag-aaral, so, ano kayang class itong ating IP address na to? So, i-shout out na lang mamaya, no? Kung anong mga class ng IP address ang ginamit natin. So, very common ang ginamit natin. So, after nyan, close lang natin. Then, ayun na siya. No? So, meron na tayong name ng ating IP address, ang ating computer name, then yung IP address natin, nagkaroon na tayo ng 192.168.1.3. So, eto na siya. No? So, nasundan ba yon? So, nasundan. So, ano lang tayo, ano? So, gagawin natin, i-actual natin. No? Paano ba siya gawin sa actual? So, nakikita ba yung aking screen? So, sabihin lang pag medyo malabo, ha? So, Control-Alt-Delete tayo. Masusundan ba? Ayan. Ayan, nakikita. Ayan. Medyo malabo. So, ang password natin na ginawa, so medyo malabo ba? Ayan. Okay. So, ipo-focus lang natin. So, provide computer name and domain. No? So, pwede rin natin siyang dito. Computer, right-click, properties. No? Pwede din dyan. So, ayun, no? So, pwede tayo mag-change settings. Change. Asundan. So, pwede din tayo dito. Na? Mas mabilis. Nasundan? Okay. Then, change lang natin from ABC dash SRB. Okay? Okay, so na-change na natin. So, okay lang. Then, close. Susundan ba? Maliit ba? Ayan. Then, restart now. So, ayan. So, nag-restart na siya. So, na-change na natin yung name niya, no? So, ang gagawin naman natin, maglalagay tayo ng kanyang IP address. So, ayun. So, press Control Alt Delete. Then, password natin.
So, yung capital P, tapos yung at SSW0RD. Then, okay natin. So, wait natin. So, nasundan ba? So, ito na siya, oh. So, ABC, SRB. No? Na-change name na natin. So, tingnan natin sa properties natin. So, ayun na yung computer name natin. Ayan, nakita ba? So, ABC, SRB. Okay? So, next natin, maglalagay tayo ng ating IP address. So, same lang din. Configure networking, pwede ka dito. So, pwede ka rito sa Open Networking Sharing Center. No? Change adapter settings. Or, pwede ka rin naman dito, no, sa initial configuration task natin. Then, uncheck natin. Uncheck, then properties. Then, use the following IP address natin. So, 192.168.1.3. So, pwede mong i-press na lang yung tab. No? Pwedeng i-press na lang natin yung tab natin. Sa keyboard, meron nakalagay na tab. Pag i-press mo yung tab, lalabas na yun. Yung 255.255.255.0. So, automatic siya. Okay? Then, IP address ng default gateway natin, 192.168.1.1. Okay? Then, 192.168.1.3 yung prepared DNS. Then, okay. Then, close. So, yun. So, meron na tayong IP address na nilagay sa kanya. So, ito yung ating initial configuration. No? So, yun. So, ito na siya. Yung ginawa natin kanina. So, 192.168.1.3, subnet mask 255.255.255.0. Then, prepare DNS natin 192.168.1.3. So, kahit ano yung kahit sa ang computer kalumugar, so sa gagawin natin domain, no, siya yung bahala, no, na magla-login ka lang at mag username password lang, wala kang problema kahit magka-problema o masira yung ginagamit mong computer. So ayun ang kagandahan kay server natin. So ano-ano ba yung matatakal natin kay server? So unang-una, syempre paggagawa nung kung saan department ka, no? Kung ilang user ang ilalagay o pwede nating ilagay doon sa ating mga gagawing mga department. Then yung IP address, no? Pinaliwanag ko kanina yung DHCP natin. So hindi ka na magi-static, dynamic na automatically bibigyan ka IP address. Ganon din subnet mask, then yung default gateway. Then
Yung sa file server natin. So meron din file server ang server natin, no? Ang trabaho naman niya, kahit saan ka mag-save, automatic, hindi mo na kailangan ng flash drive. Automatic na pupunta siya dito sa department mo, doon sa folder mo. So hindi na mahihirapan na kumuha ka pa ng mga files dito, kukuha ka ng files dito, kukuha ka ng files dito, o dito makuha ka ng files. Ang mangyayari, once na nag-save ka dahil may account ka dito, no? Nag-login ka dito sa account mo, automatic pupunta yan dito sa server. So saan pa ginagamit yan? Bukod sa mga grocery. Sa mga bangko, ginagamit din yan. No, kung makapapansin mo, no, sa mga bangko, kahit saan mo po yung teller, no, kahit saan computer siya, mag-login, mag-save, nakikita niya yung mga files. So centralized, no? So mas madali doon sa mas madali ang trabaho kaysa roon sa local area network na ginagawa natin, no? So, 'yun. So, next week, ano ba yung mga matututunan natin? So, next week ay yung pagko-configure na ng ating mga roles na tinatawag. So, ayun na, no? Yung pagko-configure na ng ating mga roles. Kung mapapansin nyo, mayroong Active Directory Domain Services, Application Server, DHCP Server, DNS Server, Hyper-V, Remote Desktop, and Print Services. So, meron din file services. Ayun nga binabanggit ko kanina na kahit saan ka lumugar, mag-save ka lang, pupunta yan doon sa account mo, sa folder mo. No? So, ayun. So, unti-unti, no, mabubuo natin yung ating server. So, ano-ano ba yung mga tinakil natin sa araw na to? So, nag-assign tayo nag-change name tayo, change natin yung pangalan ng ating server from Windows na default to ABC-server o SRB natin. Then, naglagay din tayo ng ating mga IP address doon sa server. No? So, muli po, no? Ito si Tutor Lon. So, abangan nyo ulit ako sa Friday from 9:40 to 10:20 a.m. So, sila po ang aking mga ka-tech wish from Bataan, from SDO Bataan. So, Tutor Pau, Tutor Drin, Tutor Bell, and I'm Tutor Lon.